Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Malapit na mag-Halloween and gusto kong mag-film sa loob ng sementeryo. Worry ko na baka kapag nag-film ako sa sementeryo, baka umulan nga, ano. Basta pag-iisipan ko muna. Also, meron kasi mga nagsasuggest na gawa daw ako ng true crime. I would prefer another kind of series kasi meron akong friend na gumagawa kasi ng true crime stories dito. I-follow niya na lang si Miss LA. Name niya, Hey It's LA. So if you have any other suggestions sa mga pwede kong gawin na series, just comment them down on this video. So yes, magsimula na tayo. Ito ay galing po sa isang anonymous member. Hi, you can call me Zai. Malaki ang family namin at nakatira kami sa iisang compound lamang. Sa compound namin may 5 bahay. Yung 4 na bahay doon ay magkatikit at yung isa naman ay nakahiwalay. Nakatapat siya sa bahay namin at sa bahay na katabi namin. Matagal na ang pamilya namin rito. Ang lupa na ito ay sa lolo ko pa sa Talampakan na dating sundalo noon nung panahon pa ng mga Hapon. Lumipat lang ang lolo ko dito, which is yung papa ni mama, noong mga bandang 1990 na, ganun. After yon nung ipanganak yung bunso nila mama. Marami ang creepy na nangyayari sa compound namin. Mula sa mga kwento ng mga tita at tito ko nung mga bata pa sila, hanggang ako na mismo ang nakaka-experience ng mga ito. Naaalala ko, kinuwento sa akin ng isa kong tito, nung isang araw papasok raw siya sa school, siguro mga alas 5 raw yon ng umaga. Nagmemedyas lang siya sa labas ng bahay nila nang may maaninag siyang nakapang sundalo doon sa tapat ng bahay na nakahiwalay sa amin. Nakatayo lang raw ito noon at tinitignan niya ang pintuan. Natakot daw siya at pumasok sa loob ng bahay nila dahil matagal nang patay ang lolo namin na sundalo noon. Ang tanging naabutan na lang nila ay yung asawa niya noon at ang kapatid niya, sina Lola Marina at si Lola Rebecca. Isa pang kwento sa akin ng tita ko, tuwing umaga raw, may tunog ng walis tingting doon sa eskinita papasok doon sa compound namin. Pero pagsilip niya, wala naman daw tao. Sabi nila si Lola Rebecca raw yun, dahil gawain daw talaga niya na magwalis kada umaga. Ito naman ang mga pinaka-recent na nangyari. Yung nakahiwalay na bahay sa compound namin, doon nakatira noon sina Lola Marina at Lola Rebecca. Sabi rin nila, doon na daw binurol si Lola Marina noon. Mga bandang 2009, pagkatapos umuwi ni Lola Rebecca sa Bicol, binigay sa isa kong tita yung bahay na yon. Pinaayos nila kasi sobrang makaluma na ng bahay na yon. Tanda ko pa yung bahay niya, yung sahig doon, ay puro graba na bato pa at puro kahoy-kahoy lang. Kaya pinaayos nila tita yon. Pinasemento at pinalagyan ng maayos na bubong. Isang beses, wala yung pamilya ni tita sa bahay na yon. Yung bunso nilang kapatid, which is yung tito ko, nag-invite siya ng mga tropa niya doon para uminom. Pumayag naman si tita basta raw linisin nila. Nasa sala sila noon. Maliit lang naman yung bahay at pag galing ka sa CR, madadaan mo yung kwarto nila. Tapos kita agad yung kama since wala namang pintuan yun kasi gawa lang sa kahoy yung kwarto. Kinuha ni tito yung electric fan sa kwarto kasi nga sa sala sila mag-iinom. Tapos, nagpaalam daw yung tropa niya na magsi-CR. Pagbalik daw ng tropa niya, minura daw siya nito at sabing, "Gago ka, ba't mo inalisan ng electric fan yung lola mo sa loob? Kawawa naman." Hindi makasagot yung tito ko dahil baka matakot din daw ang mga kaibigan niya. Pero kinilabutan daw talaga siya noon. Ang susunod naman na nangyari, sa bahay pa rin nila, ngunit isa ko naman tita ang nakaranas nito.
Wala ulit yung may-ari ng bahay since umuuwi din yung pamilya na yon sa isa nila pang bahay sa side ng asawa ni tita. Umalis kami ng lolo, lola at pinsan ko noon. Pag-uwi namin, nag-iiyak na yung isa kong tita sa bahay. Kasama niya yung pinsan niya na pinapakalma siya. Ang kwento niya, pumasok daw siya doon sa bahay na yon para kunin yung mga gamit niya na hiniram ng mga pinsan ko. Nakatalikod raw siya noon sa bukana ng kwarto habang kinakalikot yung gunting niya na nakuha niya sa bahay na yon. Nang may makita raw siya sa may peripheral vision niya na may matandang babae. Hinawakan pa raw siya sa braso at sinabing, "Nakita mo na ba?" Kumaripas daw siya ng takbo at halos di na nasara ang pinto ng bahay na yun. Akala ko, makakaligtas ako at puro kwento lang ang maririnig ko hanggat sa ako na mismo ang naka-experience. That time kasi, hiraman talaga kami ng mga gamit sa compound at yung walis tambon namin ay hinihiram nila noon. Mga 7:00 na ng gabi, tumawag ako sa pinto nila. "Be, peram ako ng walis," sigaw ko sa pinto. Ayaw kong pumasok nun, hinintay ko na lang ang pinsan ko nun na lumabas. May sumigaw naman sa kwarto nila na, "Kunin mo dito!" E di syempre, pumasok na ako sa bahay nila at dumiretso na sa kwarto. That time, double deck ang kama nila. Noong una, akala ko nasa taas yung pinsan ko na sumigaw. Hindi ko agad siya nakita dahil mataas yung double deck nila. Nung sinilip ko na, walang tao doon sa kwarto nila. Lumingon ako sa likod dahil banyo na nila yon pero nakabukas ang pinto at patay ang ilaw. Kumaripas din ako ng takbo at nagiiyak ako sa tita ko na kasama ko sa bahay noon. Noong umuwi yung may-ari ng bahay, dun ko lang nalaman na kumain sila sa labas dahil sweldo noon. Pinagtawanan lang nila ako noon. Biro pa nila, ang bait naman ni Lola, tinuturo pa nasaan yung walis. Ang dami pa talagang nakakatakot na experiences sa bahay nila. Tulad ng laging may nakikita yung mga baby sa bahay na yon. Nung buntis si tita, kumakalabog ang mga plato at kutsara sa kusina kahit walang tao. Parang ginigising sila para hindi aswangin yung buntis. Basta, madami pang kababalaghan dun. Hindi na lang namin pinapansin. At dun na po nagtatapos ang kwento. Ang gusto ko lang sabihin ay, I don't think yung mga multo na nandun ay harmful. Kasi tinutulungan sila sa mga nawawalang gamit. Eh, di ba usually, yung mga multo o yung mga mumu, sila yung kumukuha ng mga gamit at winawala nila. Pero this time, sila yung tumutulong kung nasa yung mga nawawalang gamit. At the same time, yun nga, pinoprotektahan sila sa mga aswang at kung ano-ano. Siguro dahil nga kamag-anak lang din naman nila yung mga yon. Yung pimple ko nasa pinakagitna talaga ng noo ko ha. So ayun, bumabagyo ngayon guys. Stay safe and dry ha. Mag-ingat po kayong lahat. Goodbye guys. I'll see you guys sa next upload.